Sinabi ni Allah sa Quran, sumpa sa panahon, tunay na ang tao ay nasa pagkalugi. Liban na lamang sa nanampalataya, gumawa ng kabutihan, nagpayuhan sa katotohanan, at nagpayuhan sa pagtitiis. Sinabi ni Imam Shafi'i tungkol sa Suratul Asr na siyang kabanatang ito, kung si Allah ay hindi nagpahayag ng patunay sa kanyang mga nilikha liban pa sa kabanata na ito, ay sapat na ito para sa kanila. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamangha-mangha ang kalagayan ng mananampalataya. Ang lahat ng kanyang kalagayan ay pawang kabutihan. Walang sino mang ganito liban pa sa mananampalataya. Kung siya ay daratnan ng kabutihan ay nagpapasalamat siya at ito'y mabuti sa kanya. Kung siya ay daratnan ng pagsubok ay nagtitiis siya at ito'y mabuti para sa kanya. Ito ang mga aral ng Islam tungkol sa pagtitiis. At ito ay aral ng Islam na isinabuhay ng mga Muslim kahit sa simula pa lamang ng pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa simula ng kanyang pangangaral ay marami na ang yumakap sa pananampalataya. At ang marami sa kanila ay kabilang sa mahihinang mga mamamayan ng Makkah, lalo na yaong mga alipin. Mayroong isang pamilya ng mga alipin ang yumakap sa Islam na binubuo ng haligi ng tahanan na si Yasir, ang ilaw ng tahanan na si Sumayya, at ang kanilang anak na si Ammar. Ang kanilang pagmumuslim ay nagdulot na mailagay sila sa panganib. Sila ay pinarusahan ng paulit-ulit, ngunit hindi nila tinalikuran ang kanilang relihiyon. Tumindi ang pagpapahirap sa kanila at umabot ito sa sukdulan na namatay ang mag-asawang Yasir at Sumayya. Dumaan naman sa matinding pahirap si Ammar, hanggang sa umabot sa sukdulan na itakwil niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang matigil lamang ang pagpaparusa sa kanya, nang hindi naman niya ito kinalulugdan sa kanyang puso. Lahat ng ito ay nangyari at ang ipinayo lamang sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtiis o pamilya ni Yasir, dahil ang inyong tagpuan ay ang paraiso. Ito ang sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na wala pang jihad. Dahil ang jihad ay sinabatas lamang matapos na ang mga Muslim ay makalikas patungong Madina at magkaroon ng sarili nilang estado at hindi pangkaraniwang minoridad lamang. Ito ay isang bagay na hindi na pagtatanto ng mga terorista at ng kanilang mga kampon. Ang sigaw nila palagi ay ang jihad, kahit hindi pa kumpleto ang mga kondisyon nito. Sa kanilang pagpapakitang tao ay inaangkin nila na ang kanilang mga krimen ay pakikibaka sa landas ni Allah at pagtatanggol sa mga Muslim. Ngunit nakakalimutan nilang ang pagtitiis ay naunang isinabatas bago pa ang pakikibaka. Tunay na matatagpuan natin ang mabuting halimbawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasama. Kaya mainam na ang mga Muslim ay sasangguni palagi sa mga kaganapan sa kanilang buhay. Dahil ang mga kaganapan sa kanilang mga buhay at kung paano sila tumugon sa mga ito ay isang anyo ng hatol para sa atin. Panuntunan kung paano tayo mabubuhay sa lipunan ng mga hindi Muslim. Sa Makkah ay hindi nagjihad ang mga Muslim, katulad ng kung paanong hindi basta-bastang magdedeklara ng jihad sa kalagitnaan ng bansang hindi Muslim ang mga minoridad Muslim, katulad ng kalagayan ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Sinasabi pa nga ng mga scholar, kung magkakaroon man ng jihad sa Makkah pa lamang ay tiyak na ito ay magiging mahirap para sa kanila dahil sila noon ay mahina pa. At ito ay isang bagay na ipinagpaliban ni Allah dahil sa kanyang perpektong kaalaman. Kaya mas magiging marunong pa ba tayo kay Allah kung kailan at saan marapat na ideklara ang jihad? Na mula sa aral na ito, malalaman natin na ang anumang pagtatangka na mag-jihad para sa mga minoridad na nakatira sa gitna ng lipunan ng mga hindi mananampalataya ay magdudulot lamang ng kaguluhan at hindi ang pangingibabaw ng salita ni Allah na siyang layunin ng jihad. Ang jihad ay kapuri-puri sa mga lugar at panahon na marapat ito. Matapos na matupad muna ang mga kondisyon nito,
Katulad ng pagkakaroon ng estado ng mga Muslim na mamamahala sa jihad na ito. Ngunit sa kalagayan ng marami sa mga Muslim sa Pilipinas, ang pinakamainam ay ang magtiis kung tayo man ay makakatagpo ng paghihirap sa ating relihiyon na dulot ng mga hindi mananampalataya at hindi kailanman karahasan ng tugon. Ang katarungang panlipunan ay maaring makamit sa napakaraming mga iba't ibang paraan, liban pa sa karahasan. May jihad, oo, ngunit ito ay marapat na jihad sa tamang pagkakatupad nito. Ang jihad ay hindi lamang nangangahulugang karahasan. Maaring ang Muslim ay magjijihad sa pamagitan ng kanyang pananalita, sa pamagitan ng kanyang panulat at iba't iba pang paraan ng paninindigan sa katotohanan at pagtatanggol sa karapatang panlipunan.